Kaya't ang bawat nakikinig, ayan, welcome po. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo, alam nyo na ito mga kapatid, lalo sa mga Bible reader, na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. The title of our message no, ng Panginoon sa bawat isa is pundasyon o foundation. Maaaring marami na tayo napakinggan about sa foundation, pero muli pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sabi nga, ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Kamusta na kaya yung pundasyon ng bawat isa sa atin? Kamusta na kaya yung pananampalataya ng bawat isa sa atin? Alam niyo po, nang pumunta po kami ni Nanay sa Montalban, doon po sa lupa nila Nanay, sa bundok. Nakita ko po yung lupa doon, talagang para siyang buhaghag. Lalo ngayon, tag-init, no? And sabi ng tatay, anak, walang poste yun. Walang poste. Pero ang ginawa ni tatay, para mas maging matibay, bawat hollow block, bawat pagitan ng hollow block, nilalagyan niya ng pa-letter L na bakal at dinudugtong-dugtong niya. Tapos may tawag po kasi dyan, kasi nga po dahil nag-construction din ako, alam ko yung tawag sa ginawa ni tatay. Ang tawag po doon ay liyabe-liyabe. Yung bang sinasalisi-salisi, yung bawat kanto. So, matibay din po yun. Pero napakaganda ng pagiging matibay, lalo kung may poste. Amen? Now, dito po sa lesson na ito, we will talk about the importance of building a strong foundation for our lives. Kaya po, tinanong ko po, kamusta po yung pundasyon na itinanim sa atin ng Panginoon? Matibay pa ba? Siyempre, pag sa Panginoon yan, talagang ninanamnan natin, matibay yan. Pero bakit may ilan na bumabagsak pa rin? Sabi rito, like a house, tulad daw ng isang bahay or a building, it cannot stand without a foundation. Totoo naman. Hindi kahit nga tulay eh. Hindi mo maitatayo yan ng walang malalim na pundasyon ang bawat building. At ang sabi rito, the strength of the house depends upon the strength of its foundation. Dumedepende yung lakas ng isang tahanan doon sa strength ng foundation na nasa ilalim ng lupa. So if the foundation is weak, kung ang pundasyon ay mahina, that house is also weak. But if the foundation is strong, that house is also strong. Alam na namin yan, Pastor. Alam na namin yung mga ganyan. Alam lang natin. Pero pag dumadating na yung mga matinding pagsubok, kamusta na kaya yung foundation na yan? Amen? Salamat sa Diyos at inuulit-ulit niya sa atin. Now, in like manner, a person who has a strong spiritual foundation will also live a strong and victorious life. Sino daw yung nagiging victorious life? Ito yung foundation na talagang sa kanyang spiritual foundation, dun siya kumakapit sa bawat napapakinggan niyang salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Amen? So in the book of Matthew, sa akin pong binasa, no? At napakinggan niyo po, Matthew chapter 7, verse 24-27, our Lord Jesus talks about two kinds of people. No? Kanina, pinadaan niya sa talinghaga o sa metaphor yung kanyang salita. But ngayon, pinapatungkulan niya spiritually, no? Ang pinapatungkol ng Panginoon ay about sa dalawang tao. Sabi rito,
talks about two kinds of people who are building their houses in two different kinds of foundation. Amen? Kaya po yung isa may nagtanim ng sa batuhan, yung isa may nagtanim ng buhanginan. Siyempre, alam na natin ito, kahit man tayo tanungin, siyempre mas gusto ko na magtayo ng bahay doon sa matigas at solidong bato. Kaysa sa buhangin, sa buhangin na lalo tabing dagat, pag inagos yan, sigurado, nag-high tide yan, sigurado yan. No? Walang tibay yan. So, now, punta po tayo rito sa dalawang klaseng tao. So here's the story. We see two kinds of people. The wise man, yan, o yung matalinong tao, and the foolish man. So the basis of Jesus calling this person wise is not because he is intellectual o yung tinatawag na marunong or a brilliant thinker. No, yung brilliant yung kanyang isip, no? Hindi 'yon. But because he has chosen a firm foundation to build his house. Matalino siya dahil mas pinili niya yung dapat at matatag na pundasyon. Marami kasing Kristiyano, kahit Kristiyano na, mga kapatid, no? Bato-bato sa langit ang tamaan, babaguhin ng Panginoon. Iba yung pagtatanim na ginagawa. Sa iba itinatanim, no? Yung kanilang natututunan. Kaya pagsapit ng unos, pagsapit ng mga pagsubok, bumabagsak agad, dumadapa agad, no? Yung pagiging Kristiyano. Sabi rito, house here speak of our life. Yung bahay na tinutukoy dyan, ito po, ibig sabihin nito, ito po yung ating mga buhay. If we build our life on the right foundation, ito po yung sa Panginoon, we are perceived and called wise by our Lord. Matalino ka kapag ang pundasyon ng buhay mo ay sa Panginoon. Matalino tayo kapag ang ating napapakinggan, nababasa sa Bible, no, ay talagang isinasabuhay natin, matalino ang tawag sa atin ng Panginoon. Pero kapag nakikinig nga tayo, nagbabasa nga tayo, pero pagdating naman ng mga problema, hindi natin isinabuhay. Nagkawindang-windang na ang ating mga ginagawa, kung saan-saan na tayo pumupunta. Naliligaw, hindi matalinong nagtayo ng bahay yun. Buhangin na ng tinayuan nun. No? Now, two kinds of foundation. Ano ba yung two kinds of foundation? We see here that there are two kinds of foundation. Alam na natin to, yung rock, yung bato. Hindi ko po sinasabi yung ibang klaseng bato, ha. Baka iniisip niyo yung bato na shabu. Hindi po yun, ha. A rock. Ang sabi dito, a rock which speaks a firm foundation. Pag sinabing firm, mga kapatid sa Tagalog, matatag. And the sand which speaks of a very weak foundation, ito po yung mahina. Now, himay-himayin po natin sa tulong ng Panginoon. Itong rock, mga kapatid, ang signification niyan o yung signifies niyan o sumisimbolo yan, mga kapatid, ito po ay sumisimbolo sa ating Lord Jesus Christ. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 10:4? Amen? 1 Corinthians 10:4. Ang sabi po rito, mga kapatid, at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Malinaw na sinasabi sa 1 Corinthians 10:4 na yung espiritu o yung espiritual natin ay mula sa batong espiritual na gumagabay o yung sumusubaybay sa atin. At ang batong yon, ito yung sinasandigan natin ngayon. Na kahit anong klase ng mga problema na meron tayo, alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. And yung iba sa atin, no, karamihan sa atin, naranasan na ito. At lalong mararanasan pa kapag hindi siya humiwalay o hindi tayo humiwalay sa ating batong sandigan.
At ang sabi rito sa Isaiah 26 verse 4, He is the rock eternal. No? He is the rock eternal. Ano po ang sinasabi ng Isaiah 26 verse 4? Magtiwala kayong lagi kay Yahweh. Ayun, ang linaw. Magtiwala kayong lagi kay Yahweh pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Pag sinabing kublihang walang hanggan, hindi lang na tayo'y nabubuhay ngayon, pati sa kabilang buhay, kasama natin siya. Siya yung ating kublihan. Ibig sabihin, sa Kanya tayo nakalukob. Sa Kanya tayo nagtitiwala. Sa Kanya tayo dumedepende. Hindi katulad noon, kung kani-kanina tayo dumedepending lahat. Naalala niyo yung pandemic, ano? Yung ABS-CBN, galit na galit si Coco Martin. Nawala yung ABS-CBN, ganito ganyan, dami nawala ng trabaho. Ang dami rin ng kandamatay. No? Pero kung sila ay may relasyon sa Panginoon at talagang alam nila kung ano talaga yung kanilang tinanggap sa Panginoon, magiging matatag kahit ano pang nangyari o ang mangyari sa buhay. Ano pang mga unos ang mangyari sa mundong ito. So Jesus Christ is the picture in the Bible as a rock because He is a strong and will never ever change. Ang Panginoong Diyos kaya siya tinawag na batong sandigan. Unang-una, siya yung pinakamalakas sa mga inaakala nating malakas. At never siyang magbabago. Tayo nagbabago. Pero siya, never ever siyang magbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Sinabi yan sa Hebrews 13. Amen? Hebrews 13 verse 8. Ang sabi dyan, si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Amen? So He is the chosen and precious cornerstone. Ha? Pinatunayan din po ito sa 1 Ay, doon na Peter. yung ulam mo. Amen? Ano po sabi ng 1 Peter? Hallelujah. 2:6. Kaya napakaraming Bible verse dito sa about sa Panginoong Diyos na talagang pangahawakan natin. Ang sabi sa 1 Peter 2:6, sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itanayo ko sa Sion ang isang batong panalukad, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang, ito yung maganda, ang sinumang nananalig sa Kanya. And praise God, lahat tayo nananalig na ngayon sa Panginoong Diyos. Dati hindi. Dati kung kani-kanino tayo nananalig, no? Meron pa nagsasabing tao, manalig ka sa akin. Walang problema. Ako pa, pag ako kumilos, sigurado, garantisado, magkakaroon ka. May mga ganyang salita, no? Pero kalalaunan, bigo. Pero sa Panginoon, never tayong mabibigo. He is the only foundation given by God, the Father, to which we can build our lives upon. No? 1 Corinthians 3:11. Mamaya, ngayon binabanggit natin yung rock, kung ano yung talagang simbolo, no? Yung mga verses na ito. Okay? Sabi rito, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Jesucristo. Kaya napakapalad po natin, mga mahal kong kapatid, na ang pundasyon natin dito sa ating buhay, sa ating puso, sa templong ito na siya rin ang may likha, ay ang Panginoong Jesucristo na hindi magigiba. Bagamat namatay, pero muling nabuhay. Marami ang sinasabi, si Muhammad sa Muslim, namatay pero hindi nabuhay. Si Confucius, namatay pero hindi nabuhay. Sino pa? Yung mga namatay na mga sinasamba ng ibang tao, ng ibang relihiyon. Pero lahat yun, hindi muling nabuhay. Tanging si Jesucristo lang ang muling nabuhay. Now, tapos na tayo doon sa mga Bible verse about sa rock. Punta naman tayo sa sand. Ito yung nakakalungkot, yung buhangin. Yung significance ng buhangin. Signifies, no? Yung sumisimbolo sa buhangin. Sand, sabi rito, speak on anything that is apart from Christ. Tandaan po natin,
Ang ibig sabihin ng son na tinutukoy sa Bible na yan, sa Matthew chapter 27, sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27, about sa son, is ito yung kapag malayo tayo sa Panginoong Jesucristo, ayan, mahina tayo. Sand o yung buhangin signifies those weak and lifeless foundation that men have built their lives on. Sarili nila yung kagustuhan, no? What are some of these weak foundation, no? Ito po yung kinakapalooban ng buhangin. Ito po, no? Number 1, yung religion. Number 1, yung religion. Some people are so proud on their church that they believe, no, that if you will not join to their group, you will not be saved. May alam po ba tayo na ganyan? Ako po may alam. Na kapag hindi ka raw umanib, o hindi tayo umanib sa kanilang sekta, ay hindi raw tayo maliligtas. Alam nyo na po yun, no? At ipag-pray na lang po natin yung mga kapatid natin na yung mga likha rin ng Panginoon yun, no? Pag-pray na lang natin. Nakakalungkot, no? They exalt, sabi rito, pag sinabing exalt sa Tagalog, yung dinadakila nila. They exalt and magnified nila. Malaki yung pagtingin nila. Their sect, yan, sekta, more than they magnified Christ. Mas malaki yung pagdakila nila, mas malaki yung pagtingin nila sa sekta nila kesa doon, no? Na dapat nilalakihan nila yung tingin nila sa Panginoong Jesucristo. Nakalagay pa naman doon, Iglesia ni Cristo. Pero hindi sila naniniwalang Diyos si Cristo. Nakakalungkot. So their trust is on their denomination and not on God our Savior. Pag sinabing denomination, yung sekta, doon sila nagtitiwala. Nakakalungkot. No? Pero kay God, hindi sila nagtitiwala. Kaya tingnan nyo, ang lalaki ng kanilang mga church building. Pero nung nag-pandemic, walang umaattend. Pero tayo, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Nasa Zoom, tuloy-tuloy pa rin ang church. Because we are the church. We are the temple ng Panginoong Diyos. Amen? Ano pa? Yung tinutukoy na sand dito, no, na buhangin. Una yung religion, pangalawa, money. Pera, hindi si Manny Pacquiao, no? Money. Money, many people are so obsessed. Sinabing obsessed, ayun. Pag sinabing obsessed, mga kapatid, nahuhumaling o kinahuhumalingan o sobrang nahuhumaling on worldly wealth that their whole life is focused on gaining material possession. Yan po yung isa sa mga buhangin na tinutukoy sa Bible. The top priority of their lives is money. And not Jesus. They love money. Yes, kailangan natin ng pera. Pero sabi ng Bible, don't love the money. Don't love the money. They love the money more than they love God. Nakakalungkot, ano? Nakakalungkot. Kaya mapalad tayo, mga kapatid. Kahit na tayo ay merong sinusweldo, no? Merong kinikita kahit papano, purihin ang Panginoong Diyos. Kasi hindi natin nilalayo ang ating sarili sa Panginoong Diyos. At wag natin gagawin yun. Mapapahamak tayo. They base their worth and identity on their accumulated possession. Ang akala ng ibang tao, kapag sila'y marami ng kayamanan o marami na tayong mga possession, si Manny Pacquiao na nga po ang nagsabi, nakahawak na po siya ng bilyon-bilyon. No? Milyon-milyon. At ibang mga luxury car. Pero sabi ni Manny Pacquiao, wala rin eh. Wala pa rin. No? Kaya nga merong butas ang ating puso na tanging ang Panginoong Diyos lang ang makapaglalagay at makapagpupuno ng yan. Tanging ang Panginoong Diyos lang. So their trust and focus is on things and not on the living God. Ang focus nila ng mga taong ito
na sobrang love na love ang pera ay yung mga bagay na nakikita. Pero tayong mga Kristiyano, ang focus natin ay yung mga bagay na hindi nakikita. Because yan yung bibigyan ng reward ng Panginoong Diyos sa langit. Hindi yung mga bagay na nahahawakan natin. Yung mga bagay na nakikita. Tingnan natin lahat. Lahat yan masisira, mananakaw, maiiwan, mabubulok, masisira. Pero itong ginagawa natin para sa Panginoon, ito yung mga bagay na hindi masisira. Ano pa? Yung tinutukoy na una, religion, money. Pangatlo, man o yung tao. Ito yung isa sa mga sand na tinutukoy. Man, sabi rito, some are so dependent on other people that they feel they could not continue living if these people whom they look unto for help and satisfaction are no longer be there. Bakit mo ko iniwan? May mga ganyan. Madami pa tayong plano sa buhay. Paano na ako? Paano na ang ganito? Paano na mga anak natin? Ganito, ganyan. Yan yung mga tao na nakadepende sa mismong kapwa niya tao. Mama, Papa, bakit iniwan niyo ako ganito? Ang sabi ng Psalm 27:10, maiwan man ako ng aking magulang, may Diyos pa rin akong aasahan. Malinaw ang sinasabi ng Psalms 27:10. Kaya napakaganda na wag tayo sa tao dumepende. Dumepende tayo sa Panginoong Hesukristo. Dahil yan ang batong sandigan. Yung mga tao tulad natin, tayo tulad ng mga sand lang. No? So the foundation of their lives is based on their spouse. Ayan. Nakadepende sa asawa, sa partner sa buhay, sa parents, sa kaibigan, or others, and not on Jesus. Yan ang mga sand o buhangin na tinutukoy dito sa verse na ating pinag-aaralan. Ano pa? Man-made doctrines. Una, religion, money, man. Ngayon naman, man-made doctrines. Ang sabi rito, sa man-made doctrines, some people base their beliefs, yan, and values on man-made teaching rather than on the Word of God. Mas naniniwala pa ang iba o ang kapwa niya tao doon sa sariling doktrina na nai-impart na hindi namamalayan na hindi pala sa Panginoon, kundi sa sarili niyang pagkakaunawa. Wala na ang Holy Spirit pag gano'n. Nakakalungkot. No? So any doctrine that is based on to the teaching of the Bible is not worthy of listening, much more believing. Mas hindi niya pinakikinggan yung nasa Bible o yung mga audio Bible. Hindi niya pinakinggan yon. Mas nabibilib pa siya doon sa sarili niya. Delikado po yun, mga kapatid. Tandaan po natin, pananagutan natin sa Panginoong Diyos. Ang mga pinapasa natin na wala sa Bible. Delikado yun, mga kapatid. Amen? Ano pa? Yung mga sand na tinutukoy sa ating pinag-aaralan, self o yung sarili natin. Panglima yan, ha? Religion, money, man-made doctrines, and self. Panglima. Ano sabi dito sa self? Many people are self-reliant. Pag sinabing self-reliant, yung sobrang nagtitiwala sa sarili. Sobrang bilib na bilib sa sarili. Delikado yan. Danger po yan, mga kapatid. Many people are self-reliant and independent of God. Instead of trusting and living for God, they live a life that is totally void of the presence of God. Imbis na sa presensya ng Panginoon magtiwala, sa mismong presensya niya nagtitiwala. Delikado yon. They set their own laws, no? Nagsiset siya ng kanyang sariling batas, yung standard ng kanyang pamumuhay, and visions instead of walking in the ways of the Lord. Imbis na sa dapat ay tahakin yung gusto na at kalooban ng Panginoong Diyos, sarili niyang gusto ang tinatahak.
So they focus on self and not on Christ. Nagpo-focus na lang siya sa kanyang sarili, hindi na sa Panginoong Jesucristo. Danger po 'yan. Yan yung mga buhangin, no, na tinutukoy sa ating pag-aaral. Now, punta po tayo sa the storm of life. Amen? Bayaan niyo muna akong uminom ng tubig. Now, ito po yung storm ng life natin, mga kapatid. In the story, sa binasa natin sa Matthew chapter 7, verse 24-27, in the story, the heavy rain and the strong winds hit both houses. Parehas na tamaan. Parehas na talagang hindi nakaligtas sa bagyo. Which simply means that all of us will really experience problem. Bishop ka man, pastor ka man, leader ka man ng cell group, ordinaryong tao ka man, ano man ang posisyon mo, kahit sino sa atin, walang exempted, tatamaan at dadapuan tayo ng sari-saring mga pagsubok sa buhay. And it doesn't mean that if you are one with God, you will not face tribulation. Yun po yung tinutukoy dito. Kahit sino pa tayo, walang exempted sa mga tribulation na pagdadaanan natin. Ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Sa John chapter 16 verse 33, in this world, you will have trouble. No? You will have, may trouble talaga. Hindi naman nawawala yung trouble eh. Amen? Pero ang tanong, kahit na may trouble, magpapatuloy pa rin ba tayo? Yun ang tanong. At ang sabi rito, sa Tagalog, basahin ko po, sinabi ko ito sa inyo upang magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kahit may laban, may kapayapaan dapat sa puso. Why? Because nakipag-isa na tayo sa Panginoong Diyos. Meron, sabi rito, meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya napakagandang pattern at wag na tayong lalayo, mga kapatid, kundi kay Jesus lang. Kasi siya yung nagtagumpay sa lahat. Hindi ako, hindi kahit sino, hindi kay Nanay Andrea, hindi kay Pastor Art, hindi kahit sino. Tayo dedepende. Or kung kanino man. Kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Wala nang iba. Period. Amen? As long as we are still in this fallen world, we will always be bombarded with all kinds of pressure. Amen? Lahat tayo binobomba ng mga pressure. Diba? Yung mensahe nung nakaraan, no? Sa buhay ni Ate Beverly, the gift of pressure. Gift talaga yung pressure. Amen? Yung mensahe din ni Pastor Stephen Prado, yung nag-shake ng bottle. Yung isa, tubig kay Pastor Stephen, tubig. Yung isa, soft drinks. Parehas nilang shinake. Talagang shinake nila. Nung binuksan, grabe yung pressure. Siyempre, may H2O yan eh. Grabe yung pressure. No? Matindi. Pero hindi problema daw yung shake. Ang problema yung reaction sa loob ng puso natin. Ang ganda ng message na yun. Talagang ninamnam ko yun. Oo nga, no? Paano nga ba tayo mag-response sa mga shake ng ating buhay? Amen? Now, ang sabi rito, from time to time, we will experience problem in our family. Meron talagang problema sa pamilya natin. Walang perpekto. Lahat ng pamilya may baho. Walang perpekto kahit na sino. At ano pa? We will experience problem in our family, finances, work natin, and health. Meron po talaga yan. Trials and attack will always be part of our life here on earth. Sino gustong hindi makaranas ng mga problema? Parang alam nyo na ibig ko sabihin ha. Purihin ng Diyos. Kasi
Kung ayaw na nating makaranas ng problema, abay mauna na tayo. Baka pag sinabi kong sino gustong mauna at ayaw na makaranas ng problema, baka wala magtaas. Tama ba? Sabi nung isa, Pastor, may pasok pa ako bukas kayo na lang muna. May pabirong ganyan sa church namin doon sa Jeddah. Pastor ang nagsabi nun. So, hindi namin makalimutan yun. Now, yun po yung the storms of life. Huwag po tayo manibago. Talagang may storm. Now, punta naman tayo sa house on the rock. Eto na. Pag sinabing house on the rock, kanina, nabanggit, matatag. Okay? Our house must be established on the rock. Dapat itong tahanan na to, talagang nakatahan. Kaya nga pag sinabing tahanan, mga kapatid, dito ka nananahan. Dapat pag uwi mo sa bahay nyo, diyan ka na mamahinga. Diyan yung peace of mind mo. Nandyan talaga yung puso mo na nakakapahinga ka. Kaya nga tahan. Tumatahan ang puso natin. Dito sa ating salita. O dito sa salita ng Panginoon, sorry. Dito sa salita ng Panginoon, dito dapat tayo naka-establish on the rock. At ito'y sa Panginoon. Kaya kahit nga may mga storm, at alam natin na, oy nga pala, follower na ako ni Christ. Yung nabasa ko noong nakaraan, talaga nagrema sa akin. Pamuhay ko to. Yun talaga yung mga foundation na talagang yung foundation niya ay nasa rock. Kasi nagre-reflect sa kanyang buhay yung mga natututunan niya sa pag-attend sa mga Bible study at pagbabasa ng salita ng Diyos. Now, who is Jesus Christ? Sabi rito, our house must be established on the rock. Who is Jesus Christ? So that we will stand firm in the midst of the storm that will come to us. The house that we are building can mean our life, our family, our work, our business, our ministry, or any other endeavor we try to achieve. Everything we have and everything we do must be rooted in Christ so that it will flourish and prosper. Ano man daw po mga kapatid, no? Ang meron tayo, dapat yung tanim ng salita ng Panginoong Diyos. Dapat rooted tayo ni Christ. Kasi talagang sabi rito, apart from Him, we are nothing and can do nothing. John 15:5. Mahirap kayang umalis sa puno. Kasi siya yung punong-puno ng wisdom, knowledge, and understanding na binibigay sa atin. Mahirap umalis sa batong sandigan. Mahirap umalis sa Panginoong Jesucristo. Pag lumayo tayo, sigurado, alam na natin kung saan tayo pupulutin. Yan yung house on the rock. Now, punta naman tayo sa building our house on the rock. Sabi rito, how do we build our house on the rock? Paano ba natin i-build yung bahay natin, no, doon sa bato? Jesus gave us this principle in Matthew 7:24. Hear and obey. Yun pala yun. Para makapag-build tayo ng ating tahanan, no, doon sa batong tatayuan natin, yun na yung Panginoon. Dapat po pala pakinggan natin at sundin natin siya. If you take time to hear the Word of God and apply it, then you will be established in Christ the rock. Ang dami na nating nabasa at natutunan, pero hindi pa rin isinasagawa. Kapatid, hindi mo sa batuhan itinatanim. Sa buhanginan. Self ang tawag doon. The more you hear and obey the Lord, the more you will be rooted and grounded in Him. Ibig sabihin, alam mo ang salita ng Diyos, alam mo kung paano mo i-handle at isasabuhay at papakinggan ng Diyos, hindi tayo madadapa, hindi tayo maliligaw, hindi magkakawindang-windang ang ating mga buhay. Ang sabi rito, take time to hear the word. Take time. Ibig sabihin, pag take time, hindi tayo nagmamadali. Hindi tayo nagmamadali. Before we can fully obey God, we must first know His commandments and principle.
dapat alam natin yung commandment at yung prinsipyo ng Panginoong Diyos. We need to take time in reading, studying. Kaya praise God sa mga nagpapatuloy mag-devotion, no? And hearing the Word of God. If we are ignorant to the teachings of the Bible, then we cannot really obey God. Kapag pinakinggan lang natin ito sa kanang tenga at labas sa kaliwang tenga, hindi natin pinatambay sa ating puso, walang mangyayari. Susuway at susuway pa rin tayo. So we must first hear before we can obey. At ang sabi rito, practice what you hear. Practice what you hear. Hearing the Word of God is not enough. We need to apply it. Kailangan po talaga ina-apply. If we are just fond, pag sinabing F-O-N-D, fond of hearing the Word, but we fail to practice it, pag sinabing fond, yung mahilig. Kung mahilig lang tayong makinig, no? Ng Word of God, no? Pero wala naman, no? Ang tawag sa atin, then we are called foolish. Foolish, no? By Jesus Himself. Ano po ang masabi ng Matthew 7:26? Yung pinag-aralan natin dito. Matthew 7:26. Ang sabi diyan, ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. So we need to be doers, kapatid, of the word and not hearers only. Kailangan meron tayong sinusunod. Kailangan meron tayong ginagawa. We need to be doers, not only hearers. James 1:22. Hallelujah, praise God. James chapter 1 verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa. Anong kasunod? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dinadaya daw natin ang ating sarili kapag hindi natin sinusunod. So wise men practice what they know. Ulitin ko po, wise men practice what they know about the Word of God. And last, result of applying what you hear. Ito na yung resulta kapag in-apply natin yung ating mga nababasa at napapakinggan dito sa mga gawain. If we constantly hear and obey the Word of God, our relationship with Christ goes deeper and deeper. Lumalalim tulad ng ugat ng isang puno. Na kapag ang mga ugat ay lumalim ng lumalim, todo kapit yan sa lupa. Na kahit anong bagyo, kahit anong lakas ng hangin, matanggal man ang mga dahon, matanggal man ang mga sanga, pero mananatili ang nakakapit because the Word of God is deeper and deeper in our heart. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun yung resulta nung talagang ina-apply yung mga doers. Amen? So the more we are established in Him, the more we gain spiritual strength. Lumalakas yung ating spiritual, mga kapatid. Lumalakas. No? So, the more we are established in Him, the more we gain spiritual strength, enabling grace and supernatural power. Pag sinabing supernatural power, hindi ito yung mga napapanood natin na sila Superman, no, Batman, or kung sino man, no? Kakaiba po ang supernatural power na ibinibigay ng Panginoon. And when the storm of life comes to us, it would not affect us because we are strong on the inside. Hindi tayo naaapektuhan. Biruin niyo yun. Pero yung dati, no, wala tayong bigas, grabe yung pag-aalala natin. Walang baon yung anak natin, grabe yung pag-aalala natin. No? Walang trabaho, grabe yung pag-aalala, pero hindi. No? Ang Panginoon ay may gagawin. Amen? And when the storm of life comes to us, it would not affect us because we are strong on the inside. Napakasarap. No?
So our hearts are founded, ibig sabihin, yung puso natin ay natagpuan sa pamamagitan, no, ng Panginoong Jesucristo. Bakit ganyan? Kaya mapapansin niya ng mga ibang tao bakit ganyan ka? Parang wala lang sa'yo yung problemang meron ka. Parang may iba sa'yo, no? Nagre-reflect kasi mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kung talagang tayo ay pinapamuhay natin yung ating mga nababasa at napapakinggan. Yun ang power, ang supernatural power na ibinibigay ng ating Panginoon. Our hearts are founded on Jesus Christ. Doers of the word are possessed by the Holy Spirit. Tandaan po natin yan. Yung mga sumusunod ay possessed po yan ng banal na Espiritu. God is with them. Ano pong sabi? No, my favorite verse, one of my favorite verse, mga kapatid, my life verse. And if God is for us, Romans 8:31, who can be against us? Ito po yung tinutukoy ng ating mo pinag-aaralan, mga kapatid. Yung foundation. Kapatid, kamusta na yung foundation mo? Lumalalim ba o nabubunot? Kapag binabagyo ba ngayon, natili pa rin bang nakatayo? Hindi ko po alam kung ano yung mga problema nyo. May kanya-kanya po tayo mga suliranin. Pero ang tanong, paano nakikita sa atin yung salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa? At yun yung nakikita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi ko man kayo nakikita, pero ang Lord kitang-kita tayo. Kung paano talaga tayo o kung paano natin lalakaran ang kanyang mga salita. Purihin ng Diyos. Salamat sa mensahe. Salamat sa foundation. Salamat, Lord, sa pangungumusta sa mga pundasyon namin. Let us pray. Heavenly Father, Lord, thank you po, Panginoon, sa pagre-remind muli sa amin. Hindi namin masasabi na kami, Panginoong Diyos, ay laging matatag. Pero salamat, Panginoon, dahil sa bawat salitang nababasa at napapakinggan namin, muli mong ibinabaon ang aming mga pundasyon, ang aming tahanan sa batong sandigan na hindi nagigiba. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga problemang kinakaharap namin. Kabi-kabi lamang ng mga unos at bagyo ng problema. I believe, Lord, you speak to us right now. Nangungusap ka sa amin, Panginoon, kung paano dapat kaming matatag. Anak, maging matatag ka. Kasama mo. Kung pinakikinggan mo lang yung salita ko, dinadayang mo lang yung sarili mo. Anak, maging matatag tayo. Mga kapatid, Panginoong Diyos ay patuloy na nakaantabay at yun siya yung pinakatukod natin. At ang maganda, siya pa yung pinakabatong sandigan natin. Kaya never tayong mabubuwan. Huwag po tayong lumayo. Huwag po tayong magtayo. At tulad ng isang mangmang na nagtanim ng tahanan o ng bahay sa isang buhangin. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng Diyos sa mga anak at banal na Espiritu. Amen and amen. To God be the glory. Salamat po. Puri ng Panginoon.